Ako hindi masama magtanong ha. Karapatan namin to, ang taong barangay. Hindi ako galit, ganun ako magsalita. Kasi, nasaan napunta ang ating mga service ng barangay? Ha? Saan napunta? Dapat ipaalam niya kung saan diniliver. Hindi naman kanya yun. Porque pinigay sa kanya, walang papel, kanya na. Oh, hindi pwede. Ilabas. Ilabas yung tatlo, yung motor na saan na? Na service. Bakit natin sila nyo kung may itapo kung saan na isimpyerno eh? Nasaan na? O, ilabas nyo, ayusin nyo. Tapos. Ako pa inaaway mo? Ano pa yan? Nakatingin ka sa akin. Sige, ang sasagot ay si Chairman, Chairman Unanan. Okay, yung regarding po dun sa tinatanong sa motor, yung motor nandun po sa may puno sa may tapat ng GAD office. Para po sa kaalaman ninyo rin, baka kasi iba yung isipin, no? Yung isang gulong po na nasa likod niyan, na nagkaroon po ng problema si Chairman Palaurin, nakiusap po na kung pwedeng manghiram. So, hanggang ngayon po hindi pa na ibabalik ni Chairman, pero ipa-follow up po para maibalik. And regarding po kasi hindi na po siya gumagana yung regarding dun sa motor. Kasi nakailang paayos na rin po dati. And talagang kasi yung sinasabing motor, yung puro yung sinasabing made in India, na yung pyesa sa loob parang disposable. So parang nakailang pa-repair na po, hindi po talaga maayos yung nasabing motor. Yung regarding naman dun sa question dun sa service na iba, siguro mas mainam siguro na si kagawad yung sumagot. Pero tulad yan na sabi ko, previous na administration, kaming konseyo at that time, napagkasunduan din na i-dispose po yan. Kasi unang-una, nung napansin ninyo, medyo hindi na rin siya, unserviceable na rin siya. So, prior dun sa disposal, yun nga po, napag-usapan namin and kung saan po gagamitin yung nasabing alaga. So siguro sa part na yun, paubaya ko kay Kagawad Lakatan yung pag-explain ng ibang bagay. Maraming salamat po, Kagawad Salvador Unanan, at sa lahat ng nandito. Nakaupo at nakatayo at narinig, nandito po kami at mag-uulat sa inyo. At tungkol naman po doon sa multicab o service po ng barangay na sinasabi po ni Mrs. Lita Anyas Tulong Padilla, nandito po ako upang ipaalam po sa inyo at sasabihin po. Ang multicab po yan ay donation po ng galing Pagcor. Nung ako po kasalukuyang po nung barangay, ng barangay 599. Yung multicab na yan po ay amin na rin po napag-usapan sa konseho. Lahat po kami ay sumasang-ayon na ibinta na po yung multicab. Yung multicab po ay naibinta po yan sa halaga po na 9,000. Yung tira po niyan, kung nakikita po ninyo, ay pinagawa po ng extension yung desame ng ating barangay hall. At ang gumawa po niyan, kilala po si Toto po ang gumawa. Pinili po niyan ng pintura. Yun po ay aming pinag-usapan kung saan, katulad ng nabanggit ng ating punong barangay, Salvador Banata Unanat, na napag-usapan kung saan po ilaan yung kikitain o yung pera tungkol po doon sa multicab. Kaya yung multicab na sinasabi mo yun po na pag-usapan at naibinta po. Yung sidecar, yung tricycle, yun, katulad nung sinasabi ni Chairman Buddy, nakita po yun nandun doon po sa harap po ng daycare. Nandun po dahil yung ating tricycle na service ng barangay, ilang bisis ko na rin pong pinagawa po yan. Kasama ko po si dating XO Florante Bonagua kung saan na mekaniko namin po dinadala. Ngunit po, wala po kaming pisang mabibili. Kaya nandyan po yung isang service o tricycle po ng barangay 599. Kaya doon po, Aling Lita, napunta kung saan man ginamit yan, ay ginamit to sa ating barangay hall. Salamat po. Sige, follow up question. Nasagot po ba ng malinaw? Okay, maingay. Pa. Halina ka!
Ayon po sa sinasabi ni Kagawad Lakatan na sumang-ayon po kayong lahat mga barangay officials sa pagbenta ng multicab, nasaan po ang resolusyon na nagawa niyo po at sinabi nyo sumang-ayon po kayo sa pagbenta nito. At di ba po sinasabi nyo na naibenta po, dapat po meron pong resibo na galing sa ating treasurer. Na ayon po sa COA, dapat po meron po tayong pinanghahawakan para po pag nag-inano po sa COA po yun, alam po ng COA kung paano po naibenta ito. Yun lang po yung tanong ko. Mainit? Mainit masyado. May sasagot doon, nasaan ang resolusyon? Ako rin? Ako, ha? Nay, pumataas tuloy ang dugo ni Raquel eh. Oo, totoo yan. Totoo, tama. Kasi ano ba, Chairman, ka sasagot? Hindi kasi, eto talagang kwentong kumalat na rin. Maliban sa nasa minutes din ng meeting. Diba? Kasi nga talagang meron kaming mga pagkukulang, lalo na doon sa nakipagtransaksyon, may pagkukulang na hindi pa napirmahan ng resolusyon, nangyari na. Isang pagkukulang yon. Pagkukulang nga na sinasabi nga rin ni Raquel, nalaman niya rin. Kasi syempre, nasa minutes nga ng meeting na pagka merong ibinenta, ginastosan man ng barangay o donasyon, pagka ibinenta, dapat ay mariresibuhan ng treasurer at itideposito sa bangko. Nalaman din nila yon ng marami. So, yun, pangalawa ding butas nga yun. Na hindi ko parang parang hindi ko maituloy. Yun nga, meron talagang pagkukulang, parang kumbaga na ibenta siya ng shortcut, merong hindi nagawa sa mga dapat na pagdaanan. Yun ang tinatanong nila Kagawad. Kasi wala pa yung resolusyon, gumawa na ng aksyon na pagbebenta. Kaya kami naman, na hindi naman talaga nakapirma sa resolusyon, wala naman talaga nakapirma sa resolusyon, parang hindi yata namin masagot na maayos. So, sa iyo na lang. Okay. Regarding po doon sa paglilinaw. Napag-usapan nga po ng council, previous council, for disposal yung nasabing multicab. And prior dyan, regarding sa pagdidispose, the proper procedure supposed to be na dapat sundin is ipapa-assess sa accounting para malaman kung magkano mo pwedeng i-dispose o magkano amount pwede mo ma-i-dispose. Second is yung sinasabing pag may assessment ka na at alam mo na kung hanggang magkano mo pwedeng ibenta yung nasabing multicab, diyan na po papasok yung sinasabing paggawa ng resolution na sasang-ayunan ng konseho na i-dispose at ibibenta ang nasabing donasyon or yung multicab. Patulad nga na nasabi ni Kagawad, nagkaroon ng transaksyon na i-dispose without undergoing yung nasabing mga proseso. So sa part na nangyaring proseso, siguro ipapaubaya ko kay Kagawad yung pagpapaliwanag tungkol din sa bagay na yan kasi tulad nga na nasabi ko, napag-usapan na i-dispose pero walang itinalagang tao para bumahala or mag-initiate kung sino yung mag-dispose. So, dito sa akin kay Ate Tana yan. Magandang hapon po ulit. Yun po yung ating multicab. Bago pagkatapos po namin ng turnover po ni Chairman Badi Unana doon sa daycare, tinanong ko po yung taga-COA. Ang sabi niya, kung mayroon pong papilis yan, hindi nyo pwedeng galawin po yan. Ayan, pag donation ka yan, edi pag-usapan nyo na lang. Bahala ka na dahil ikaw naman po ang nag-request niya nung kasalukuyan ikaw po ng barangay. Bukod po po doon, kung makikita po ninyo yung multicab po dyan, ginagawa pong tampakan po ng basura. Kung ano-ano lang po nakalagay po dyan. Kaya yun po, yung
sabi yung tagakuha sa akin na, o sige, pwede mo nang i-dispose yan kasi hindi naman nakasama doon sa inventory. Tapos sabi na, kung may benta yan, ano ang paggagamitan mo? Ang sabi ko sa kanya, dahil ginagawa kasalukuyan, yung aming barangay hall, may mga kulang pa kako. Kung may benta kako dyan, idadagdag ko kako doon sa mga materialis na gagamitin kako sa aming bagong barangay hall para makalipat na rin po kako yung bagong pamumuno kako ni Chairman Buddy Onanat. Yun po ang sinabi po sa akin. Kaya February 9, 2014 po, nung nakaraan, na ibenta po yung multicap at yung pera po na higit 9,000 po, ay pinabili po ng materialis. Kung hindi ko yung nakikita na akyat sa barangay, makikita po niyo pag akyat po ninyo doon po sa bungad, yun po napunta ang pera pong ginamit o kita ng ating multicap. Salamat po. Ano ba itong hawak-hawak ni Ricky? Mamaya na. Oo. Okay. Mamut, tabi! Dito. Okay. Mamut! Kaya nga lang, dito ka nagtatanong ka, di ba? Steady ka lang, steady ka lang. Steady ka lang. Dito kasi, nakalagay dito Tubili, no? Okay, di ba? Million dami. Kaya nga, nakikinig ka ba kanina nung nire-report? Nakikinig ka? Okay. natin niya, ba? Hindi, ganito nga. natin niya, maiyak natin niya. Ricky, ganito. Na kayo mag-usap sa isang tabi. In this corner, tutuloy po natin ang ating naudlot na tanungan. Ano ba yung huli? Ano ba yung huling pinag-uusapan? Si Raquel ang huling nagtanong. Oh, malinaw na ba? Multicap pa rin. Excuse. Okay, isang paglilinaw pa rin doon sa katanungan ng multicap. Kasi nung nakaraang barangay council, meron tayong multicap na tinurn over ni Kagawad Benjamin. So, nagkaroon din ng bentahan na walang resolution nangyari. O kumbaga, na-dispose ang vehicle ng barangay ng hindi rin natin alam. Ganon din ang nangyari. Pinabayaan, nabulok, nagkaroon ng dahilan kung bakit kailangan ibenta o i-junk shop yung multicab. So, eto na naman na ulit-ulit. Kumbaga, hindi na natin maibabalik na sabihin man na na-dispose. Ang siguro sinabi kanina ni Kagawad Lakatan na hindi na ilagay sa property ng barangay yung multicab. Sino ang pwedeng sisihin kung bakit hindi na ilagay sa property ng barangay